Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Nagising ako nang maramdaman ang paligid. Nagmulat ako ng mga mata kung saan sinalubong ako ng puting kisame. Sobrang liwanag ng paligid dahil sa sinag ng araw na tumatama sa glass window sa kanang bahagi ko. Tawagin niyo si Doc. Gising na si Mang Via. Tumingin ako sa may-ari ng boses. Nakita ko ang co-teacher kong si Isa sa may gilid. Lumapit siya sa akin at naupo sa may monoblock sa gilid ng higaan ko. Kamusta na ang pakiramdam mo, Via? May masakit ba sa'yo? Nag-aalalang tanong niya. Ayos lang ako, Isa. Salamat nga pala sa pagbabantay sa akin, ha? Naku, wala yun. Alam mo namang tayo ang pinaka-close sa school. At saka mukhang busy naman ang asawa mo. At hindi namin siya makontak. Kanina para sana i-inform na nandito ka sa hospital. Pero huwag ka mag-alala. Tumawag naman yung kasambahay nyo para ipaalam. Baka maya-maya ay pupunta na siya dito. Pumasok naman ang doktor kaya tumayo si Isa at tumabi upang makalapit sa akin ang doktor. Ano pong kalagayan ko, Dok? Nag-aalala kong tanong. Ngumiti siya kaya parang nakahinga ako na maayos. Mukhang hindi naman ganun kalala ang sakit ko. Congratulations, Mrs. Smith. You're 2 weeks pregnant. Masaya ang pagkakasabi ng doktor pero parang nabingi ako. Buntis ako. Napaluha ako na may ngiti sa mga labi ko. Ma'am, ako na po ang magbubuhat niyan. Kinuha naman ni Nelly ang bitbit ko. Nelly, tawag ko naman sa kanya. Bakit po, ma'am? May masakit po ba sa inyo? Wala, gusto ko lang sanang sabihin na pwede mo bang huwag na munang banggitin sa sir mo ang tungkol sa pagbubuntis ko? Nagulat pa siya sa sinabi ko pero agad ding ngumiti ito. Ay alam ko namang isosurprise po ninyo si sir. Pumapalakpak pa siya habang sinasabi ito. Ngumiti lang ako bilang sagot sa kanya. Pumasok kami sa loob ng bahay. Hindi ko nadatnan ang kotse ni Levis sa labas. Kaya malamang ay hindi pa siya umuuwi galing sa trabaho. Umakyat ako ng hagdanan. Ngunit napatigil ako sa tapat ng master's bedroom. Nakasiwang ito at hindi maayos ang pagkakasara. Hindi ko na alam kung ilang buwan na akong hindi nakakapasok sa kwarto naming mag-asawa. Simula kasi na mangyari ang lahat, hindi na kami tabing matulog. Dahan-dahan kong binuksan ang pintuan. Sinalubong ako ng pamilyar na ayos ng silid. Ganun pa rin ito simula noong huli kong punta dito. Naglakad ako papalapit sa mga larawang nakalagay sa lamesa sa gilid ng higaan. Masaya ako dahil hanggang ngayon ay nandito pa rin ang mga larawan namin. Napadpad ang tingin ko sa malaking picture frame sa itaas ng higaan. It's our wedding pictures. Nakangiti kami sa isa't isa. Makikita sa kinang ng mga mata namin ang pagmamahal sa isa't isa. Napukaw din ng atensyon ko ang litrato namin noong high school pa lang kami. Gusto kong balikan ang una naming pagkikita. Kalalabas ko lang ng drama club dahil katatapos lang ng practice namin para sa gaganaping role play. Hapon na at medyo madilim na sa labas. Sabay ka na sa amin, Via. Alok sa akin ng isa sa mga kaklase ko. Huwag na, susunduin daw ako ni Daddy. Ganun ba? O siya, sige. Mauna na kami. Kasabay nun ay ang pag-andar ng SUV, palabas ng school. At sakto rin naman nakatanggap ako ng text galing kay Daddy. Sinabi niyang hindi niya ako masusundo dahil may urgent meeting siya. Kaya magtaksi na lang daw ako. Busangot akong lumabas ng school. Naglakad hanggang sa waiting shed, kung saan pwedeng maghintay na masasakyan. Mula sa kinatatayuan ko ay nakarinig ako ng tila nag-aaway sa may gilid. Hindi ko makita ang mga ito dahil natatakpan ng pader. Parang biglang nagkaroon ng sariling isip ang mga paa ko
at naglakad patungo roon. Napatakip ako sa labi sa nasaksihan. Isang lalaki ang pinagtutulungan ng isang grupo ding kalalakihan. Lumalaban siya pero dihado siya dahil 1 versus 5 ang labanan. "Stop it!" Buong tapang kong sigaw para pigilan ang ginagawa nila. Sabay-sabay silang napatingin sa akin at kita ko ang takot sa mga mata ng 5 lalaki. "Tara, sibat na tayo. Anak yan ng pulis!" Sigaw ng leader nila at agad naman silang nagtatakbo papalayo. Tumakbo ako palapit sa kinaroroonan ng lalaki. Nakasandal na siya sa pader habang iniinda ang sugat at pasang na tamo. "Ayos ka lang ba?" Nag-aalalang tanong ko sa kanya. "You shouldn't do that. Kaya ko naman sila. And beside, baka ikaw pa ang mapag-initan ng mga yon." Masungit niyang wika. Hindi malang nagpasalamat sa ginawa ko. "Pwede bang mag-thank you ka na lang?" Bulyaw ko dahilan upang mapatingin siya sa akin. Bumuntong hininga siya bago ibuka ang mga labi niya. "Okay, fine. Thank you." Saka paika-ikang tumayo at naglakad papalayo sa akin. Simula noong araw na yon, madalas ko na siyang nakikita sa labas ng school. Minsan ay nakakasabay ko rin sa paghihintay sa waiting shed. I was scrolling in my Facebook account nang mapatigil ako sa isang litrato. Kilala ko siya dahil isa siya sa batchmate namin noon ni Levi, noong high school kami. Pero hindi sa kanya natuon ang pansin ko kundi sa 2 taong nasa kanyang likuran. Binasa ko ang caption ng litrato. "Comeback na ba ang ex-lover?" Ang tinutukoy nito, ang 2 nasa likod nito, na kilalang kilala ko. It was my husband Levi and Jana the ex-girlfriend. Parang nahati naman ang ulo ko. Kaya ba hindi siya umuuwi dahil nagkabalikan na sila ng ex niya? Sinara ko ang cellphone habang naluluha itong niyakap. Bumaba ako ng sala at nadatnan si Levi na papasok ng bahay. Napangiti ako ngunit agad rin naglaho na makita ang babaeng kasunod dito pagpasok. Si Jana. Tahimik ko silang pinagmamasdan. Basang-basa ang mga ito dahil umuulan. Napaiwas ako ng tingin sa sunod na ginawa ni Levi. Binigyan niya ng towel ang kanyang ex-girlfriend. "Via?" Gulat na tawag ni Jana sa akin. Tiningnan ko naman siya at nginitian. Tuluyan na akong bumaba ng hagdanan at lumapit sa kanila. "Jana, right?" Tumango siya sa akin bago nagtaas ng tingin sa asawa ko. "I thought..." "Huwag ka mag-alala. We'll be separated soon. Pinaprocess pa lang ang annulment papers namin." Tila natigil ako sa paghinga habang nakatingin kay Levi. Annulment? He's planning to divorce me? Napahawak ako sa aking dibdib. "Ayos ka lang ba, Via?" Humawak sa akin si Jana. Hinawi ko ang kamay nito at suminyas na ayos lang ako. "Excuse me. Levi, can we talk? And please..." I even looked to Jana. Mukhang nakuha naman niya ang gusto ko. "Levi, where's your bathroom? Maliligo na lang muna ako habang nag-uusap kayo ni Via." Tumango siya rito bago igiya ito sa itaas. Sinundan ko sila ng tingin habang papasok sa master's bedroom. Mapait akong napangiwi. Ilang babae na ba ang pinapasok niya sa kwarto naming 2? Naglakad ako palabas ng balcony. I waited for him. "Anong pag-uusapan natin, Via?" Malamig niyang tanong pagkalabas ng balcony. Tiningnan ko siya sa mga mata. "Anong ginagawa ng ex-girlfriend mo dito?" Basta kong tanong sa kanya. Bumuntong hininga siya bago ako harapin. "From now on, she's staying with us." Walang anumang sabi nito. Peke akong tumawa at hindi mapakali sa sinabi niya. "Are you joking, Levi? She's pregnant. We're having a baby."
Baka sa boses niya ang saya. Tila naman ako pinatay sa mga sinabi niya. Marahas kong itong pinahid. Buntis. Nanginginig naman ang boses ko. Yes, Via. She's carrying my child. Kaya simula ngayon dito na siya titira. Tumalikod na siya pagkasabi nito. Pero bago pa siya humakbang papalayo ay ibinuka ko ang mga labi ko. Yung iparamdam mo sa akin hindi mo na ako kailangan, tinatanggap ko. Yung harap-harapan mo akong pinagtataksilan, kinakaya ko. Pero yung ibahay mo pati ang kabit mo, sobra na, Levi. Sobrang sakit na. Kulang na lang ay lumuhod ako sa harapan niya para ipakita kung gaano kasakit para sa akin ang mga ginagawa niya. Then leave. Walang buhay niyang sabi bago humakbang papasok ng bahay. Naiwan naman ako. Nagpaulit-ulit sa isip ko ang huling sinabi niya. Then leave. Lumabas ako ng bahay at sumakay sa sariling sasakyan. I need someone to cry on. Isang tao lang ang nasa isip ko sa mga oras na ito. Kyle. Namamaos kong tawag sa pangalan na matalik kong kaibigan sa kabilang linya. Via, are you alright? Are you crying? Baka sa tono niya ang pag-alala. Nasa hospital ka pa ba? Tumigil ako sa tapat ng hospital kung saan siya nagtatrabaho. Yeah, why? Nandito ka ba? Wait, I'll go outside. Wag na ako na lang ang papasok. Magpapacheck up sana ako. Pagsisinungaling ko naman sa kanya. Oh, come on, Via. Walang magche-check up this oras na ng gabi. Nakita ko siyang lumabas mula sa hospital. Bumaba na rin ako upang makita siya. Tinapos ko na ang tawag at lumapit sa kanya. Via, tawag niya sa akin. Naglakad siya papalapit sa akin and the moment he stopped in front of me, niyakap ko siya at umiyak ako ng umiyak. Ang sakit, Kyle. Sobrang sakit. Hagulhol ko sa kanya. Ramdam ko ang kanyang braso sa likod ko. Pinagsabihan na kita, Via. At anong ginawa mo? Nagpakatanga ka pa rin sa gago mong asawa. Mahal ko siya, Kyle. Anong magagawa ko? And besides, magkakaanak na kami gaya ng gusto niya. Humiwalay siya sa akin habang hawak ako sa magkabilang balikat. Tinitigan niya ako. Seriously? Wake up, Via. Hindi sa lahat ng pagkakataon, paiiralin mo ang pagmamahal mo sa kanya. Bigyan mo naman ng pagmamahal ang sarili mo. Is that even worth for love and sufferings? Anong gagawin ko, Kyle? Napabuntong hininga naman ito. Lumaban ka, Via. Ipakita mo sa kanya na hindi ka natatakot na mawala siya. Ipaglaban mo ang karapatan mo bilang asawa niya. Huwag mong hayain na sirain ka niya. For once, iwanan mo na siya. Bumitaw ka na. Dahil ibig sabihin lang nun, Via, tama na. Tama ka, Kyle. Pero isang pagkakataon pa. Gusto ko pa siyang bigyan ng isa pang pagkakataon. Sana nga ay magising na sa kagaguhan niyang asawa mo. Ano bang ginawa niya sa ngayon? He asked na nagpatikom naman sa akin. Muli itong napabuntong hininga. Ano? Muli na naman siya nagdala ng kirida niya? Tumango ako. Alam lahat ni Kyle. Alam niya lahat ng pinagdadaanan ko. He's the best friend and a brother to me. We're not blood related. But he's the only family I have right now. Stepbrother ko siya sa mother's side. Siya na lang ang pwede kong takbuhan. Tuwing may problema akong ganito. Ang mga magulang namin, nasa ibang bansa na rin ang mga ito sa piling ng sarili-sarili nilang pamilya. I have a broken family. Kaya siguro hirap akong bumitaw sa kasal namin ni Levi. Dahil ayokong matulad sa mga magulang ko. Mula pa man noon, nangangarap na ako na magkaroon ng sarili kong pamilya.
a happy and complete family. Dahil yun yung isang bagay na hindi ko naranasan simula noong magkamuwang ako sa mundong ito. Ang unang lalaking pinangarap ko at walang iba kundi si Levi. At ngayon, ikinasal ako sa kanya. Pero hindi ko lubos akalain na magiging ganito ang kahantungan namin. Umuwi ako ng bahay kinabukasan. Hindi ko na nadatnan si Levi sa bahay at tanging si Jana na lang ang narito. Paakyat na sana ako. Pero pinigilan ako ni Jana. Lumabas siya mula sa kusina papalapit sa akin. Can we talk for a while, Via? Tila nahihiyang sambit niya sa akin. Pagod man ay nagawa ko pa ring tumango. Sure. Nauna ako naglakad sa kanya patungo sa sala upang doon kami mag-usap. I know you love Levi so much, Via. At nakikita ko yun. Panimula naman niya. Nanatili akong walang imik at hayaan siya magsalita. Pero bakit? Hindi ko maintindihan kung bakit hinahayaan mo siyang gawin ang lahat ng ito sa'yo. Ngumiti lamang ako sa sinabi niya. Kapag mahal mo ang isang tao, lahat kaya mong tiisin. Umiling-iling naman siya. Your love is too much, Via. To the point na wala ka nang itinira para sa sarili mo. Ganun talaga pag mahal mo, Jana. Mahinang turan ko naman. Saglit kaming binalot ng katahimikan. Totoo nga talaga ang sabi nila na napakakomplikado ng pag-ibig. Saglit akong tumitig sa kawalan bago magsalita. Love has different taste. Mayroong matamis at mayroong din mapait. Tumingin naman ako sa kanya. Nasa sayo yan kung paano mo ibabalance. Tama ka, Via, but sometimes it's better to become tasteless. Para kapag sobrang napapaso ka na. Tumunog naman ang cellphone ko at nakita kong tumatawag si Kyle. Excuse me, sasagutin ko lang. Paalam ko bago umalis upang sagutin ang tawag. Kyle, bakit ka napatawag? Naiwan mo ang ultrasound mo. Ipapadala ko na lang dyan sa inyo. Oo nga pala. Okay, thanks. Wala yon. Ikaw pa malakas ka sa akin. O sige na, may patient pa ako. Tawagan mo na lang ako kapag may kailangan ka, ha? Sa kanito pinatay ang tawag. Bumalik ako sa loob pero wala na si Jana sa sala. Umakyat na lang ako sa itaas upang maligo at magpalit. Pagkatapos ay bumaba na rin ako para kunin ang ipinadala ni Kyle. I want to see my baby ultrasound. Masaya kong kinuha ang brown envelope. Papasok na sana ako sa bahay nang marinig ko ang boses ni Jana na tila nakikipagtalo ito. Sinundan ko ito hanggang sa makarating ako sa likod bahay. Tigilan mo na ako, Anthony. I don't care about your support anymore. Because the moment na tinalikuran mo kami na magiging anak natin, wala ka nang habol sa akin pa. Nanlaki naman ang mga mata ko nang marinig ang mga ito mula kay Jana. So Levi is not the father of his child. Niloloko niya ang asawa ko. I waited until she finished the call. Via? Gulat niyang aniya na makita ako sa kanyang likuran. So, ginagamit mo lang pala ang asawa ko. Niloko mo lamang siya. Seryosong tanong ko sa kanya. Nag-iwas siya ng tingin sa akin. Nakita ko ang mga luha niya. Agad niya itong pinahid bago muling tumingin siya sa akin. I'm sorry, Via. I didn't mean to use your husband. Nagipit lang talaga ako sa panahong yon. Please, leave Jana. Bago ko pa makalimutang buntis ka. Turo ko sa labas ng bahay. Tumango naman siya at agad pumasok sa loob upang kunin ang kanyang gamit. She left the house. Pinanood ko siyang unti-unting dalhin ng taxi papalayo. Nakahinga ako na maluwag. Pumasok ako sa loob ng bahay.
Nakasalubong ko naman si Nelly na mukhang kanina pa nakamasid sa akin. May problema ba, Nelly? Hindi naman sa nanghihimasok ako, ma'am. Pero bakit natitiis niyo ang ganito si sir? Maganda kayo at mabait. Maraming ibang magkakagusto sa inyo. Yung mas aalagaan at mamahalin kayo ng hindi sinasaktan. Nelly, sa pagmamahal walang hindi nasasaktan. Always remember that. Tanging sagot ko sa kanya bago tuluyang pumasok sa loob